So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, itong sinasabing boyfriend ni Sara Duterte na basketball player ay namaril. As in, namaril po ng tao. So ngayon, pinaghahanap na po ng pulis itong si Jan Amores. Okay, so ngayon, no, ito lang, no, alam naman natin na ngayon si Sara Duterte po ay nasasangkot sa sangkatutak na kontrobersiya, di ba? Confidential fund ng OVP, confidential fund ng DepEd, pati confidential po ng Davao City, pati po yung mga disallowances po na 200 billion pesos. So nakaka-stress po talaga yan kapag ang dami mong anomalya na kinaharap. So syempre, di ba, kung totoo nga na may relasyon itong si Jan Amores tsaka si Sara Duterte, eh malamang naapektuhan din itong si Jan Amores. So ngayon, nabuntun niya tuloy doon sa taong kalaro niya ng basketball, so binaril niya. So ito mga kababayan, no? So ang tanong ba dito? Ang unang tanong niyo dito, hindi, ito pala muna. So, sa headline pala muna tayo. Natawa ako sa intro ko eh. So, sa headline muna tayo. So, ito nabalita ito ngayong, kanina lang, 2 hours ago. So, investigation launch as John Amores involved in attempted murder case. O, di ba? So, ganyan talaga, no? Bagay talaga sila ni Sarah, no? Para silang maintin ng ulo. Okay? So, ngayon mga kababayan, ang itatanong nyo ngayon dito, totoo ba? Totoo ba na magkarelasyon itong si Jan Amores at saka si Sara Duterte? 'Di ba? Kasi ito lang mga kababayan na ako hindi ko kino-confirm ito Hindi ko kino-confirm pero ito po yung lumalabas na chismis. So para makuha natin yung narrative mga ka-streetwise kung saan nagsimula yung chismis po na yan. Ito nagkaroon kasi ng blind item itong si Nino Barsaga, I think nung February pa ata ito eh. So ito yung title ng video ni Sara ni Nino Barsaga, no. Yung ama ni government official na babae ay babaero pero si Madam lalakero pala. So actually wala naman ditong pinangalanan na government official pero ang malinaw na binigay pong clue ni Nino Barsaga dito is mataas na opisyal na babae at meron dong boyfriend na basketball player. So, dyan nagsimula yan. So, ang malupit dito, meron dong niregalong gasoline station dito nga po kay basketball player na walang pinangalanan. Yun nga lang mga streetwise. Ako talaga natatawa talaga ako dito sa issue na to. So ngayon, sumauso itong si Epifanio Labrador. So ito yung video ni Epifanio Labrador, no? Makita nyo naman sa YouTube to kasi mga nakapublic pa to mga hayop na video na to. So ito sabi dito, kumpirmado. Sara Duterte may lalaki nga bang niregaluhan ng gasoline station. Sino siya? So dyan po, pinangalanan po ni Epifanio Labrador na ito daw po ay si Jan Amores, basketball player. Kita nyo, no? 185 views, di ba? Dami yung naloko dito. So ngayon, then joke lang. So ngayon mga ka-streetwise, no? Bakit na-connect si Jan Amores dito? Ito kwento ko lang bago tayo mapunta doon sa barilan, no? Bakit ba na-connect dito si Jan Amores tsaka si Sara Duterte? Kasi mga kababayan, nung nanapak po, no, actually, nagkalat na yung video na yan Pwede nyo namang hanapin sa YouTube, no? So ito po yung picture na nanapak po si Jan Amores ng kapwa niya basketball player. Yan, di ba? Si Jan Amores yan. So yung sinapak niya dito si si Pastoran. So nung nanapak nga po itong si Jan Amores, sa UAAP pa to eh. So sumulat po si Sara Duterte. Isipin mo. Vice President ka, susulat ka sa basketball player na napak. Tang ina talaga, sinto-sinto talaga to si Sara, no? Yan nasasabi dito, no? Sara Duterte to Jan Amores, you have a friend from VP. Uy. Nadapak tapos siya pa friend mo. You got a friend. So, ayan po ang kwento ng love story daw ni Jan Amores at saka ni Sara Duterte. Okay. So, ngayon kayo nang bahala kung maniniwala kayo dyan sa issue po na yan. Pero kung totoo man ito, edi
kung totoo man ito, syempre, mako-connect natin ito sa ginawa ni Jan Amores ngayong araw lang. So, balikan natin yung balita. So, sabi dito, investigation launched as Jan Amores involved in attempted murder case. So, syempre, kung totoo nga itong bali-balita na si Jan Amores po ay syota ni Sara Duterte, parang nagkataon naman, no? Na kung kailan ang daming kontrobersiya ni Sara Duterte sa kapag ginawa ni Jan Amores to. Kasi ganito kung tunay kung totoo yung pagmamahal mo sa syota mo. hindi. Kung totoo yung pagmamahal mo, hindi, ito na lang. Kunwari ikaw si Jan Amores. Tapos love na love mo si Sara Duterte. So nakita mo, 'di ba, stress na si Sara ngayon. Naniniwala po kung stress na po si Sara Duterte ngayon. So, syempre, mag-iisip tayo na malamang nag-uusap yan. Kung sila nga, no, malamang, kasi gano'n yun natural sa mag-shota yung nag-uusap na, ay, John Amores, hindi muna tayo magkikita. Hindi tayo makakapagsogo muna. O kaya Victoria Court para social, no? Kasi ang dami kong inaasikaso. Sa totoo lang dyan, namumroblema na ako, stress na talaga ako. So, syempre, si Shota, ito lang inaisip ko lang to Ngayon ko lang naisip to. So, ngayon, syempre, si Shota, ay, ganun stress ka ba? Nakakainis naman yan. Kung meron man ako maitulong, yun nga lang, wala naman ako pwede maitulong kasi nga, sekreto yung relasyon natin. Kahit may kismis nang lumabas. So, ngayon, syempre, stress din itong si Jan Amores. So, nangyayari kay Sara Duterte. So, ngayon na Marel. Hindi ko kino-confirm yan pero parang ganun yung nangyayari. Parang ganun kung paglalaro lang natin itong nangyayari po na to. So sabi mo to, para mas maganda, basahin natin to, no? Okay. A shooting incident allegedly involving Northport guard Jan Amores occurred on the evening of Wednesday, September 25, di ba? Bago-bago lang. Di ba kung kailan nagsalita itong si Gloria Mercado laban kay Sara Duterte tungkol nga sa bribery, doon din po nangyari ito. Same day lang din po nangyari ito. O, di ba? O, at approximately 6 p.m. O, so, ibig sabihin nito, tapos na yung press ko ni Sara Duterte nito. O, malamang napanood Jan Amores yung press ko ni Sara Duterte na, ay, itong si Babe kawawa naman. Sabi niya ganun. Ay, itong si Babe kawawa naman. Kasi napag-iinitan na ng Congress. O, anong magagawa? Wala akong magawa. So, stress din si Jan Amores, di ba? So, pagkatapos ng press con ni Sara Duterte, mainit ang ulo ni Jan Amores, so naglaro ng basketball. So, doon na po nangyari pamamaril. So, continue natin visit na content to, no? Okay. Approximately 6 p.m., barangay may talang Uno Lamban Laguna. The victim, Lee Cacalda, di ba? A 32-year-old seaman was reportedly shot by Amores following a heated altercation that began during a basketball game. O, di ba? Tama ako, di ba? O, napanood ni Jan Amores nung bandang alas 3 yung press conference ni Sara Duterte. So, nakita niya stress yung baby loves niya. So, ngayon, naglaro ng basketball. So, nagkainitan. Sakto, mainit ang ulo ni Jan Amores dahil mainit ang ulo ni Jan Amores dahil sa nangyayari kay Sara Duterte. So, namarel. So, sabi dito, in a video sent to Tiebreaker Times, Lunggaya confronted Amores and challenged him to a fight leading to a shooting incident after both men dismounted their motorcycles. The report stated that Amores shot at Lumanggaya with an unknown type of firearm. Fortunately, Lumanggaya incurred no injuries in the incident. So buti na lang, buti na lang hindi napuruhan. Baka gusto lang takutin, di ba? Oh, a concerned citizen reported the incident to the Lumban Municipal Police Station shortly after it occurred. The police have since launched a dragnet operation and a hot pursuit to apprehend Amores.
who fled the scene, law enforcement, so nagtatago na rin pala to, no, is treating the case as an attempted murder. The Lumban MPS confirmed the details of the incident to uh, tiebreaker times and is currently processing the necessary document as the investigation continues. Ano? So, confirm mga kababayan na mainit po ang ulo ni Jan Amores po talaga ngayon. Kasi nga, di ka kasi sakto, no? Ako naniniwala naman ako na chismis lang yan, yung kay Jan Amores tsaka kay Sara Duterte. Naniniwala naman ako dyan. Yun nga lang kasi parang coincidence naman na kung kailan po stress si Sara Duterte, doon din po namaril si Jan Amores. So, ano yan? So, affected ka sa nangyayari kay Sara Duterte? Ang sweet naman. Sana all. Ewan ko ba, no? Pero nakakatuwa lang yung pag-usapan to, no? So, yun mga kababayan, no? So, kayo ba? Naniniwala ba kayo dito sa lumalabas na chismis na magsyota talaga si Jan Amores tsaka si Sara Duterte? At totoo ba? Kasi ito yung balita, no? Na lumalabas ng mga vlogger na mga ano, si Nino kaibigan ko. Si Epi hindi. Pero, ang lumalabas kasi dito, na yung confidential fund daw po, yung party daw po ng confidential fund, ay pinambili daw po ng gasoline station ni Sara Duterte para kay Jan Amores. No, well, it's getting ridiculous para sa akin. Pero maganda lang pag-usapan to, no? So, kayo ba naniniwala ba kayo na magsyota ito si Jan Amores at si Sara Duterte? Especially ngayon na kung kailan po stress si Sara Duterte, doon din po stress din si Jan Amores, kaya namarel. Ewan ko ba, no? So, yun mga streetwise, no? So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At dyan po sa Team Briefcase na makakapanood po nito. So, pahingin na lang po ako ng like, subscribe, at kung di naman kalubisan, pwede nyo naman pong i-share ng video po na to para din po makatulong po sa munting channel po natin. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you, salamat, bye-bye.